Naging mainit ang sagutan sa pagitan ni Senator Judge Robin Padilla at Lead Prosecutor Jervil Luistro sa clarificatory questions ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules. Kaugnay ito sa pagpresenta ng prosekusyon kahapon ng affidavit ni Arturo Las Cañas na hindi notaryado at nagamit ng International Criminal Court. Tanong ni Padilla, hindi ba't maituturing na sinungaling ang isang taong paiba-iba ng sinasabi? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor. alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Dito po sa loob ng Senado, dito sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? Alang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Suhestyon din ni Padilla kung maaari bang huwag gawing testigo ang mga individual na may kasong perjury. Sagot ni Luistro, wala naman umanong kasong perjury na kasalukuyang kinahaharap ang mga testigong iniharap ng prosecution. At kung mayroon man, ay hindi nangangahulugang convicted na ang mga ito. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Isa pang tanong ni Padilla, bakit aniya nababanggit ang ICC sa paglilitis? Bakit niyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? Muling binigyang diin ni Luistro na ginamit lamang ang affidavit bilang bahagi ng pattern of violence na isinagawa ng NBI. Respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na at marahil panglima ng banggit ng presiding officer. Nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Samantala, sa pagpapatuloy naman ng cross-examination ngayong araw, patuloy na kwinestyon ng depensa ang mga naging pahayag ni Matibag, kabilang ang kinetic force na dulot umano ng naturang pagbabanta at ang hindi pag-iisyu ng sabpina ng ahensya noong si Matibag na ang naging direktor. Binigyang diin ni Matibag sa kanyang testimonya na malinaw ang naging pagbabanta ng bise at ito ay kanya pang inamin. Ayon kay Matibag, mayroon na silang 20 persons of interest at ilan sa kanila ay kabilang sa security group ng vice-presidente. Katunayan ay nakausap na umano nila ang mga pamilya ng mga ito. Inaasahan aniya na matutukoy ang nakontrata ng bise sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Si Matibag ang huling tumestigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o pagbabanta umano ng vice-presidente kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Magpapatuloy ang impeachment trial sa July 29, 10 a.m. to 3 p.m. at magpapatuloy sa August sa parehong araw, 10 a.m. to 3 p.m.
Para sa VP Sara Impeachment Trial, the DZRH Special Coverage, ako si Mary Antalan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.